Today, magluluto tayo ng chicken katsu. Yung chicken katsu na crispy, na parang nabibili nyo sa mga Japanese restaurant. So, simulan na natin. Meron tayo ditong chicken breast. So, kung mapapansin nyo, merong makapal na part, tsaka manipis na part. So, gagawin natin, papantayin lang natin. So, ilalatag ko lang siya sa may chopping board. Tapos, ipapat dry ko lang. Then, lalagyan natin ng cling wrap para hindi na tayo magdumi. So, gamit tong kaserola, papantayin lang natin siya para mas maging even yung cooking. So, at the same time, matetenderize na rin yung mga karne. So, pagkatapos nating i-flat yung mga manok natin, sisiso naman natin siya ng salt at saka pepper. So, sisiso natin siya both sides. After natin siyang i-season, isa-set aside lang natin. Next step naman natin, ipiprepare natin yung breading station. So, meron akong all-purpose flour. Tapos, meron tayong 2 itlog. Tapos itong itlog, batihin lang natin. Panko breadcrumbs o Japanese breadcrumbs. After nating i-prepare yung breading station, magpo-proceed na tayo sa pagbe-bread. So, una, sa flour. So, lightly coated lang. Pero siguraduhin yung lahat ng part meron. Then, susunod naman natin sa egg. Then, sa breadcrumbs. So, siguraduhin yung coated yung manok. So, didiinan nyo lang o ipe-press. Then, ganun din yung gagawin natin sa lahat. So, itong kanang kamay ko, ginagamit ko siya sa dry mixture. Tapos, itong kaliwa naman sa wet. After nating ma-breadings lahat ng mga chicken natin, magpipirito naman na tayo. So, magpapainit lang tayo ng mantika. So, ayan, medyo mainit na yung mantika natin. So, siguraduhin nyo lang na low heat o medium heat lang para siguradong luto yung ating mga manok. So, mag-start na tayo magprito. So, hintayin lang natin siya maging golden brown. So, kapag golden brown na siya, okay na yan. So, medyo malutong na. Re-rest lang natin. Katapos, lalagyan natin ng konting salt. Then, sunod naman natin prituhin yung mga natitira pa.
So eto, golden brown na rin. Aahunin ko na rin siya para ma-iris. Gawin din tong kabila. Lalagyan ko lang din ng konting salt. So habang nare-rice natin yung mga chicken, gagawa naman tayo ng homemade sauce. Pero kung gusto niyo naman bumili sa mga grocery, wala namang problema doon. So meron tayo ditong tomato ketchup. Pero kung gusto niyo gumamit ng banana ketchup, okay din naman. Then meron tayong Worcestershire sauce. So sa pag-pronounce, bahala na rin kayo. So mga isa't kalahating kutsara. Then lalagyan din natin ng soy sauce. So 4 ingredients lang siya. So tomato sauce, Worcestershire sauce, soy sauce at saka sugar. So yung sugar depende sa tamis na gusto nyo. Then i-mix nyo lang hanggang maging well combined. So after nyong mix, ready na to. So pagkayari ng sauce, gagawa rin tayo ng side dish. So nakikita nyo, normally, nakahiga siya dun sa bed ng mga cabbage na slice na malinipis. So gagawa rin tayo nun. So meron tayong repolyo. So ang gagawin lang natin, i-slicein lang natin ng maninipis. So ganyan lang kaninipis. So kung ayaw nyo naman gumamit ng kutsilyo, pwede rin kayong gumamit ng peeler. So isi-shred nyo lang na ganyan. So same din naman. So gagawin ko lang to, then proceed na tayo. So bali kalahating repolyo lang yung ginamit ko. After nun, gagawa naman tayo ng simple na salad dressing para sa mga cabbage natin. So, kakailanganin lang natin ng mayonnaise, konting mirin. So, kung wala naman kayong mirin, gamit kayo ng suka o kaya konting tubig lang. Then, maglalagay din tayo ng konting honey, sesame oil, then isisiso natin ng salt at saka pepper. Then i-mix lang natin hanggang maging well combined. Then tsaka gagawa na tayo ng salad. So itong cabbage na hiniwa natin kanina, ilalagay lang natin yung dressing. Then itotos lang natin sa dressing. Then ready na siya. So after nung salad natin, magpo-proceed na tayo sa pagpe-plating. So kung mapapansin nyo, sobrang lutong nung mga manok. So sa pagpe-plate naman, hiwain lang natin. So dito sa ating plato, maglalagay lang tayo ng salad. Tapos yung sauce. Then ilalagay natin yung chicken breast. So, okay na to. Tapos na ang ating chicken katsu with homemade cabbage salad. So, titikman na natin siya.
So sabi ko sa inyo, para kang kumain sa mga Japanese restaurant. So crunchy, tapos juicy yung loob niya. Yung sauce natin, so similar siya dun sa mga nakakain natin sa mga restaurant. So yung salad naman, amoy na amoy mo yung aroma ng sesame. Kung ako sa inyo, gayahin nyo na yung recipe na to. Then kung nagustuhan nyo yung video na to, kita-kita tayo muli sa mga susunod kong upload.